Baka sila pa nagpapanak minsan para doble to. Sa pag-usad ng investigasyon sa nabistong surrogacy ring sa Pampanga, sumalang sa pagtatanong ang tatlong naarestong suspect na umano'y nasa likod ng operasyon. 1.2. Surrogate. Hanggang 9 months po yun. Sa Hanggang 9 months. Pero Dito na ilantad ang ilan pang nakagugulat na detalye kaugnay sa mga lihim ng lumalaking underground surrogacy operation sa Pilipinas. So meron pang iba na nag-ooperate? Marami po. Ayon sa facilitator, hindi basta-basta ang kanilang mga kliyente. Ano itong mga kliyente nyo? Karamihan foreigner. Iba-iba po sir eh. Meron pong nasa ibang bansa, mga OFW, mga iba-iba po. Meron po mga artista. Giit ng facilitator, taliwas sa inireport ng undercover agent ng NBI, wala raw naganap na pakikipagtalik sa pagitan ng kliyente at surrogate mother. Lahat ng pagbubuntis ay dumaraan umano sa in vitro fertilization o IVF at isinasagawa ng mga doktor. Sa gitna ng investigasyon, isa pang bagong detalye ang lumilitaw na kinumpirma rin ng surrogate mothers. Paano ma'am yung piling? Yung mga intended parents po kasi, pag buntis na po yung mga surrogate, ayaw po silang magpakilala. Sabi nila, piringan po daw namin para mahawakan nila yung tiyan. Yung maka-attachment lang sila po. Tapos tatanungin nila kung umusta ka, okay ka lang ba, nakakain mo ba yung... Pero naka-blindfold po siya. Yung surrogate mom. Intended, yung intended. Pero parents. yung mismong IP, kasama ba niya yung misis niya? Yes po, silang dalawa po. Doon sa bahay na? Yes po. Pag nagbibisit po. Ayon sa facilitator, bagamat humigit kumulang 400,000 piso ang ipinapangako sa surrogate mothers, milyon ang usapan sa pagitan ng facilitator at intended parents. Bawat isang pagbubuntis. Kabuuan, Yung 1.5. sa kabuuan po, yung sa surrogate kang kuha, wala pa po yung process. 1.2. 1.2. Sa, Surrogate. hanggang 9 months po yun. Sa Hanggang 9 months. Pero sa binabayad surrogate nyo lang sa mga babae, 350, di ba? Hindi po, 400 po. 400, sige. Plus 5. Sino kumuha ng 50,000? Ba't naging 350 lang yung report sa akin? Nag-increase na. Actually, kailan lang po siya naging gris talaga. Kasi sumunod lang po kami sa mga katulad naming nag-ooperate. So meron pang iba na nag-ooperate? Marami po. Oh, kita mo na. Pag-amin ng facilitator, di bababa sa 5 medical practitioners ang personal niyang alam na may kinalaman sa kanilang operasyon. Ba sila OB? OB ba sila? OB? Oh, may OB po, may embryologist po. Baka sila pa nagpapanak minsan para doble to kung may Yung po sa Pampanga po, siya po talaga yung nagpapaanak. And meron na po talaga siyang agency. Meron po talaga siyang, dati po kasi nakipag-tie up po kami doon. So, meron po talaga siyang surrogate mother. Ayon sa NBI, wala pa silang ganap na kumpirmasyon kung may sangkot ng mga doktor at iba pang nasa larangan ng medisina. First time yung magbuntis lahat. Sa papel, tila voluntaryo ang lahat. Ngunit para sa NBI, hindi nawawala ang posibilidad ng pananamantala sa buong proseso ng kalakaran. Ipinaliwanag din ng ahensya kung bakit ito maituturing na iligal. Yung elemento kasi ng human trafficking, hindi lang naman yung pilitan o takutan eh. Meron din dito tinatawag na deceit at yung pangako ng malaking halaga at ng pera para pumasok sa isang sitwasyon. So ano na ba yung elemento niyan? Recruitment, ni-recruit sila. Pinangakuan sila na magkakaroon ng pera. At ang naging ending commercial na-commercialize yan. So papasok ito dun sa human trafficking. Samantala, bukod sa pagbibigay ng mga material na pangangailangan ng surrogate mothers at kanilang mga anak, ginagabayan din sila at binibigyan ng psychosocial interventions para maalalayan sa kanilang pinagdaraanan. With the help of our house parent, yung mga services namin dito sa kanila, sila din ang nagpo-process sa sarili na. Tinutulungan lang po namin sila na ginagabayan lang po sila. So lahat naman tayo is merong Diyos sa ating puso or sa katawan.
Pero para sa mga advocate ng surrogacy, mahalagang maging bukas ang isip ng mga tao. Lalo pat maliwanag daw ang umiiral na pangangailangan sa ating panahon, lalo na sa mga hindi magkaanak. Dapat maging open yung pananaw ng mga tao na hindi tingnan krimen ang surrogacy. Kasi nga sa isang banda, nakakatulong ito dun sa mga intended parents, yung ganun. Tapos yung iba nga, posibleng altruistic talaga, yung ganun klase. Kasi nagbigay ka ng panahon, yung ganun klase. In that sense, ako nga mas tinitingnan ko siya na consensual contractual obligation na dapat meron tayong protection for all parties. At definitely, kapag ganun, hindi siya dapat tingnan na krimen. Ano po kasi, syempre po, give and take po. Nakakapagpasaya po ako, nakakapagbigay po ako. Dahil sa akin, nabubuo yung pamilya nila. Yung binibigay sa amin parang yung tulong, yung pag-carry namin ng baby po. Nakakatulong din sa pamilya namin yung naibibigay nila. Tapos nabibigay din po namin yung pangangailangan ng gustong magkaanak. Pero giit ng NBI, hanggat walang batas na naipapasa na nagsasaligal sa surrogacy, obligasyon ng mga tagapagpatupad ng batas ang proteksyonan ng lahat sa usaping ito, lalo na ang mga ina at kanilang mga magiging anak. Sabi nila, gusto naman namin, hindi naman kami pinilit eh. Pero alam po ninyo, kahit sa ating batas, sa ating konstitusyon at sa ating pong law of morality, hindi po pwedeng gawing kalakal ang ating mga tao eh. Hindi po dapat ituring na commodity yung mga tao. So, ayaw po natin na ganyan yung mangyari. Kapag merong mga moves na gawing illegal ang surrogacy, meron kaming mga members ng aming network na willing na mag-oppose nito. Kasi nga, doon kami sa side na karapatan ito, basic right din yung ng intended parent, ng surrogate mother, di ba? Ng kanilang bodily autonomy and personal decision making, di ba? Ang kailangan talagang bantayan yung exploitation, kung meron, di ba yan? Para naman kay Elsa, ngayong nasa pangangalaga na niya ang naging bunga ng pinasok na kalakaran, nilinaw niyang paninindigan niya ang pagiging ina sa bata at hindi niya ito pababayaan. Kasi ako bilang ina, mabilis po akong matat sa bata. Kasi napamahal na sa akin yung bata, ako po yung naghirap, ako po yung nagdala. So bali inisip ko, akin na po siya. Ako po yung tunay niyang ina. Ganun po yung nasa mindset ko ngayon. Nasa akin na po yung birth niya, pilido ko po dala niya. Napamahal na sa akin yung bata, kaya tinanggap ko po siya ng buo.